Magandang araw ng September 28. Ngayong linggo, ang last week ng September. Ayaw na talaga magpapigil ng September. Dahil sa susunod na araw ay October na. Handa na ba kayo guys? Dahil palapit na ang December. Kailangan nyo nang i-review yung mga wishes nyo noong New Year. Up to now, ano na ba? Saan na ba kayo doon sa mga wishes nyo noong New Year? Sige nga, ano na yung progress nyo? Saan na ba kayo sa mga pangarap nyo? Dahil palapit na ang ating December at syempre January 2026 na tayo, di ba? So, mayroon na ba? Napaalala ko lang sa inyo guys, para naman hindi kayo malungkot pagdating ng December na wala kayong natupad. Kung wala man, kung hindi man nagiging successful yung mga pangarap nyo, yung mga wishes nyo nitong 2025, we can do it. You can do it in 2026. Ang importante, wag lang tumigil. Dahil kapag tumigil ka, katapusan na ng pangarap. Diba? Ngayong araw, nasa ika-7 episode na tayo. At ang episode natin ay marami na naman kayong matututunan. Dahil ang pamagat ng episode na to ay 20 unspoken rules. So itong mga unspoken rules na to ang madalas nagkukos ng away sa tahanan o sa public places. Kaya tatalakayin natin yan para maging aware kayo, para magkaroon tayo ng konsiderasyon. Hindi lang yung tayo ang maghahangad na i-consider tayo ng ibang tao, pero dapat sa part din natin magkaroon tayo ng konsiderasyon para sa iba. Kumbaga, yung makiramdam ka na baka itong tao na to, ayaw ng ganito, ayaw niyan. Dapat meron din tayong ganyan. Hindi tayo padalos-dalos sa mga actions kasi hindi natin alam na nakakabastos na pala tayo ng iba. Dahil sa mga unspoken na wala tayo. Alam ko ang topic na to ay hindi alam ng karamihan, bata o matanda. Kasi sa mga nakakasalamuha ko, kahit matanda na sila, pero immature pa rin yung kanilang mga actions. Kaya, bata ka man, umatanda, para sa iyo ang episode na to. Para sa ating lahat ang episode na to. Para naman, magkaroon tayo ng peace. Dahil sa mga unspoken rules ng buhay natin, ito yung pinaka-importante na dapat meron tayo. Kasi kapag nagkaroon tayo, bawat isa sa atin, nagkaroon ng spoken rules na to, ay walang magiging problema. Lalong-lalo na sa isang tahanan, pamilya, magkapatid, o relationship sa parents versus anak, o magkaibigan, o sa mga taong nakakasalamuhan natin sa labas. Hindi lahat ng mahalagang aral ay mababasa o makikita sa libro. Minsan, ang mga ito ay makikita sa ating maliliit na hakbang, na aksyon at mga ginagawa natin araw-araw na ang tunay na sukatan ng respeto ay malasakit at disiplina. Ito ang mga unspoken rules na hindi madalas sinasabi. Mga simpleng bagay na hindi madalas sinasabi
Pero kapag ginagawa ito, ay nagpapakita ng tunay mong pagkatao. Respetado kang tao. Respeto kang tao. Kasi, alam mo ba, yung mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo, dapat yun din ang gawin mo sa iba. Nag-i-invest ka ng mga bagay na ayaw mong mangyari sa'yo. Gaya ng respeto, gaya ng consideration, investment yan talaga ang pag-consider. Hindi lang yung ikaw lang yung dapat i-consider, dapat ikaw din considerate kang tao. Lahat tayo nagkakaroon ng investment para sa consideration. Hindi ito investment na tinatawag na pera, kundi investment ito kung paano maging makatao. Ang pinakauna dito, put things back where you found them. Kapag ibinalik mo ang isang bagay sa isang lugar, hindi lang ikaw ang matutulungan, kundi pati ang susunod na gagamit. Ito'y maliit na aksyon ng respeto at pagiging responsable sa shared space. Alam niyo ba na may mga tao talaga na kapag nakikita ang isang bagay, tinatago agad. Tinatago agad na instead na ilalagay doon sa lugar na kung saan makikita ng mga kasamahan. So ito madalas nangyayari sa tahanan, kaya laging nagkukos ng hindi pagkakaintindihan ng pamilya dahil sa mga simpleng gawain pero hindi kaya ma-afford ng bawat isa. Kasi yung mga tao na yon ay selfish. Hindi sila marunong mag-considerate kasi iniisip lang ang sarili. Pangalawa, when you borrow something, return it in better condition. Kung nanghiram ka ng gamit, ibalik mo ito ng mas maayos kaysa noong kinuha mo. Halimbawa, kung kotse o motorcycle, ibalik ng full tank at malinis. Kung libro o notebook, huwag lukutin, ingatan ng maayos. O kung damit naman, syempre, labahan, lagyan ng fabric conditioner para mabango. Syempre, nakakahiya doon sa may-ari kung ibalik mo na ang baho ng kilikili, amoy pawis. May mga tao na ayaw nilang makipag-share ng damit. Pero dahil kakilala ka, nagtiwala sa'yo, pinahiram sa'yo. Kaya ingatan mo. Hindi yung pag nakarating sa'yo, hindi mo na maalala kung sinong may-ari nito. Minsan nawawala pa. Hindi mo alam kung anong kulay na nung damit. Sinasabi mo nawala na. O di ba? Paano ka pa makakabalik? Di ba? Kawalan niyo ng respeto. Narespeto ka niya, kaya kanya pinahiram. Pero dapat noong oras na pinahiram ka, dapat respetuhin mo rin yung tiwala niya. Kasi ang dagdag na effort ay pasasalamat at pag-appreciate sa tiwala ng nagpahiram sa'yo. Magkaroon ka rin ng consideration na kailangan mo ingatan ang gamit na hindi sa'yo. Huwag bastusin. Pangatlo, don't use someone else's charger without asking. Oh my God! Kahit saan ito nangyayari. Opisina, tahanan, naku, madalas ito nangyayari sa tahanan. Kaya sa simpleng bagay ay nagkakagulo-gulo ang pamilya dahil gusto ng isa, i-consider siya dahil anak siya o kapatid. Kaya kapag hinanap sa kanya, kapag napagalitan siya na bakit kinuha, hiniram, actually, hindi masasabing hiram kapag walang pahintulot.
at hindi nagpaalam. So, ang tawag doon, kinuha. So, kapag kinuha ang isang bagay at kino-confront ng may-ari, magagalit agad. Sasabihin, charger lang yan. Ba't ka nagagalit? Wala kang modo. Oh, sino pa ngayon yung walang modo? Sino pa ngayon yung way batasan? Diba yung kumuha ng walang permission? Yung gumamit ng walang paalam? Diba iyon ang walang respeto? Normal sa may-ari na magre-react, na magagalit. So kapag nangyari yung mga ganon, dapat alam mo kung paano ka sumagot. Instead na magagalit ka, sabihin mo, sorry. Hindi yung ikaw pa ang nagagalit, na hindi naman sa'yo. Nahon ngayon, ang charger ay halos extension na ng personal space ng bawat tao. Lalo na ako. Ako ayaw ko talaga gamitin yung mga charger ko. Kasi gusto ko, hindi ako magkakaroon ng problema. Pag gamit ko, nandoon agad. Kaya ayaw ko talaga magpapasok ng tao sa aking kwarto. Kasi alam ko kung saan nakalagay yung mga gamit ko. Kasi pag gamitin ko, alam ko kung saan kukunin. Kasi may kasama talaga sa bahay na gamit ng gamit pero hindi alam kung saan ibabalik. Kaya ako, ayaw ko talaga ng ganon. Lagi akong nagagalit. So, kaya ito, episode na to, ginawa ko to dahil nirelate ko sa totoong buhay, sa mga nakakasama ko. Hindi lang sa tahanan, kundi sa labas. Kasi alam ko ito ang kailangan ng lahat. So, ang charger, parang panlinis ng sariling katawan na hindi basta-basta ipapahiram ng walang permisyon. Okay na ba kayo dyan? May natutunan na ba kayo sa charger na yan? Kung hindi ka man disiplinado, paano ibalik agad, paano manghiram, bumili ka na lang ng sarili mong charger. Para hindi ka pa mag-cause ng trouble sa ibang tao. Kahit kamag-anak mo pa yan, kapatid o nanay o tatay. Dapat may boundaries pa rin. Magrespeto tayo kahit magkadugo. Kasi ang bawat respeto at konsiderasyon ay nagdadala sa atin ng pagiging happy family. Nagdadala ng magandang relasyon sa bawat tahanan. Kaya ang konsiderasyon at respeto hindi hinihingi. Lahat nag-i-invest, lahat nag-i-effort. Pang-apat, don't play loud music in public without earphones. Kahit sa public, ang ingay-ingay ng kanilang speaker, ang ingay-ingay ng kanilang gadget. Parang wala silang nakikita na ibang tao. Alam mo, madalas ko yan na-experience sa restaurant. Sa restaurant, grabe, ang loud ng music. Kaya minsan nakaka-stress. Kasi gusto mo sana mag-enjoy yung moment, yung silence. Pumunta ka doon sa lugar na yon, sa restaurant na yon para i-treat ang sarili mo. Ang ending, naging stress ka doon sa mga gadget at loud ng ibang tao. Kasi yung mga tao na yon hindi marunong mag-considerate. Hindi alam nila baka yung tao na katabi nila, katapat nila sa restaurant ay may pinagdadaanan. Kaya nandoon para mag-meditate. Nandoon para mawala yung problema. Ang ending, dumami pa yung problema, dumami yung stress kasi sa ingay. Hindi lahat may interes sa mga pinapanood mo. Maging sa jeep man yan, bus, waiting area, o sa bahay ninyo. Ang bahay ay dapat source of energy, source of peace. Hindi yung energy na ingay ha. Yung tunay na energy nandoon sa silence. Yun ang tunay na energy, nandoon sa silence. Kasi yung nandoon sa silence
ay meditation, reflection, critical thinking, o ano ba yung mga ginagawa sa silence. Silence ay nagdadala ng progress. Kaya paano ka magkakaroon ng progress kung ang ingay-ingay ng paligid mo? Hindi talaga maiiwasan ng ganun. Kasi nangyari yan sa akin. Noong sumusulat ako ng aklat, sinulat ko yung Crying into the Sky, Learning to Soar Again. Kapag nagsusulat na ako, nagbe-brainstorming, yung katapat namin na bahay, ang ingay mag-play ng music. Kaya ako, napilitan bumili ng speaker. Bumili ako ng speaker para hindi ko marinig yung music niya. So instead, yung maririnig ko habang nagsusulat, yung motivational speech o podcast. Kaya productive pa rin ako kahit maingay yung paligid. So, di ba? So, nag-invest ako kung paano ko i-handle yung ingay ng environment. Ang paggamit ng earphones sa public ay isang konsiderasyon. Kasi hindi lahat ng tao ay gustong marinig ang usapan nyo o mga pinapanood mo. Kasi yung iba, hindi mo alam, nagpapahinga. Galing sila sa trabaho, pagod, galing sila sa stress, kaya sila nandyan, nagpahinga. Kaya dapat isipin mo rin na magkaroon ng konsiderasyon para sa ibang tao. Panglima, if someone else wearing earphones, they don't want to be disturbed. Headphones equals personal bubbles. So kadalasan, ito ay nangyayari, ibig sabihin ay gusto nila ng personal space. Gusto nila ng focus. Peace o break mula sa ingay ng mundo. So kailangan, respeto lang. Huwag basta istorbo. Maliban lang kung emergency. So again, hindi talaga maiiwasan yung ganun. Kaya, ikaw na lang, tayo na lang ang gagawa ng paraan kung paano tayo makaiwas sa ganyan. Mga restaurant, sa coffee shop, may ganun talaga. Kaya ako, hindi nawawala ng headset. Kapag narinig ko na ang ingay-ingay nila, automatic, sinusuot ko agad ang headphones at nakikinig ng piano or podcast. So, ayan madalas. At feel na feel ko pa habang umiinom ng kape. So, di ba? Pwede pa rin tayo makaiwas. Hindi talaga natin makukontrol yung mga tao na walang awareness. Pang-anim, don't use speakerphones in public places. Sa ayon ulit, related doon sa kanina. Hindi lahat ay interesado sa usapan ninyo. Kung kailangan mo talaga kausapin ng isang tao, gumamit ng earphones o lumayo sa karamihan para walang disturban sa ibang tao. Kasi minsan, may mga tao na kapag nakarinig ng ingay, ay sumasakit ang ulo. At isa na ako doon, sumasakit talaga ang ulo ko sa mga maiingay na mga nonsense sound. Nagiging irritated ako kapag hindi magagandang message yung mga naririnig ko. Doon tayo ng konsiderasyon dahil hindi lang tayo ang tao dito sa mundo, sa paligid. Pang-pito, put your phone down when someone is talking to you. Ito talaga ang malala. Atensyon ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay. Kapag nakikipag-usap, ilagay ang phone sa bag o ipatong sa mesa at makinig ng buong puso. Lalong-lalo na kapag pamilya mo ang kabanding mo, kailangan ng heart-to-heart na usapan, heart-to-heart na banding. Hindi yung kinakausap ka,
nakayuko ka, nagsi-cellphone. So, paano ka makakakonect doon sa usapan, sa banding ninyo? Kasi yung attention mo ay nasa gadget. So, para saan pa yung banding ninyo kung sa cellphone ka nakipag-banding? Hindi sa tao, nakaharap mo, nakasama mo. So, madalas ito nangyayari sa banding ng pamilya, banding ng kaibigan, sa seminar, o sa online Zoom. So, madalas nangyayari na kahit nagsasalita yung isang tao, pero yung audience, yung kaharap, cellphone ng cellphone. Paano magkaintindihan? Paano maririnig yung message? So, para saan? Anong silbi yung pagharap mo, pagdalo mo, yung moment na yon na nilagay mo sa cellphone? Ang cellphone, pwedeng makapaghintay kung sino yung nag-chat. Mas importante yung sinong kasama mo muna. Kung hindi mo kaya na makapaghintay dahil sa addiction ng paggamit ng gadget, mobile, pwede mong sabihin, sige, 15 o 30 minutes lang tayo para hindi masayang yung oras na pinagsamahan nyo. Kasi nagbanding nga kayo, magkaharap nga kayo, pero wala namang connection. Dahil nakadisconnect ka pa rin sa kaharap mo, sa kasama mo. At yung oras mo ay nakakonect pa rin sa gadget. So, useless lang din. Pang-walo, hold the door behind you. Isang maliit na gesture na kindness na halos walang ka-effort-effort. Pero, malaki ang epekto nito. Nakakalighten ng mood at minsan, nakakapagpabago ng araw ng isang tao. Kung pinagbuksan mo, baka hindi sanay, hindi rin niya alam kung paano gawin yon, baka isa ka sa makaturo na pagbuksan ang isang tao. Lalong-lalo na kapag matanda o nakikita mo may dala, maraming dala, mabigat. So what you can do ay pagbuksan ng pinto. Tapos kapag ginawa mo yon sa isang tao, yung isip ng isang tao ay mababago. Sasabihin niya, alao, ang bait niya. Pwede pala ganon. 9. Don't cut in line. Nako, ito grabe madalas nangyayari sa linyahan. Yung shortcut. Walang gustong maghihintay. At mas lalong walang gustong inaagawan ng chance. Ang pagsingit ay hindi lang bastos, kundi kawalan ng fairness. Diba? Makikita mo to sa linyahan ng passport, linyahan ng grocery, o kahit saang linyahan nangyayari ito. Ito yung life na hindi tunuturo sa tao. Kaya, nagiging bastos. Imagine, yung ilang oras ka na nakalinya, tapos, sisingitan ka lang, nung isang product lang, isang item lang, tapos ang dami-dami ng sayo. Ba, may mga tao talaga na hindi nag-iisip. Yung gusto nila, sila lang. At madalas ito nangyayari sa grocery. Ilang oras ka na naghihintay doon sa cashier, bigla lang sisingit. Minsan hindi pa nagpapaalam. Diba? Nakakabastos. 10. Respect personal space. Hindi lahat ay komportable sa hawak, dikit, utapik, utabi. Ang personal space ay invisible boundaries na dapat igalang.
pamilya man, kaibigan, o sa pampublikong lugar. Say excuse or say sorry kapag natamaan. At madalas ko yan na experience sa isang grocery store. Grabe, ang bigat-bigat ng dala ko. Tapos yung sumunod sa akin, babanggaan lang yung foot ko. Babanggaan lang yung tsinelas ko. Grabe, ang sakit. Tapos hindi pa marunong mag-sorry. Tapos nasa linyahan, cashier, babanggayan. Bangga yung bag. Hindi man marunong magsabi ng excuse, sorry. Diba? May tao talaga na ganyan. Kung halos yung puwet didikit sa likod mo. 11. Don't read someone else's messages or emails. Privacy ay tanda ng respeto. Kapag binasa mo ang hindi sa'yo, ay sinisira mo ang tiwala. At minsan, hindi mo rin gugustuhin na babasahin yung sayo. Kaya matutong huwag pakialaman ang message o cellphone ng ibang tao. Maliban na lang kung hindi sinasadya. Gaya ng laptop, lalong-lalo na kapag public use sa isang tahanan. Kung nabuksan mo yung isang email na hindi mo sinasadya, hindi mo yun kasalanan. Kasi public use yun eh. So wala kang kasalanan, hindi mo sinasadya. Kung private use, personal use, tapos sinadya mo talaga na gamitin, buksan, ay kawalan talaga yun ng respeto. Lalong-lalo na sa mga bata. Kayo ng mga magulang, may control dito. Turuan nyo yung mga anak nyo na huwag galawin ang cellphone ninyo. Maliban lang kung pinahiram ninyo. Turuan ninyo kung paano manghiram ng gadget sa inyo. Huwag yung basta-basta na lang kukunin nila o iiyakan. Kasi kayo yung leader ng tahanan, kayo yung president, kayo yung coach, kayo yung lawyer ng tahanan ninyo, ng mga anak ninyo, kaya turuan niyo sila ng magandang asal na hindi basta-basta gumamit ng cellphone ninyo. Kasi kung hindi ninyo natuturuan, ay gagawin nila sa iba na basta gagamit ng cellphone nang walang paalam. 12. Cover your mouth when you sneeze or coughing. Huwag gamitin yung kamay, daliri na pag mag-sneezing or coughing, ganyan. Kasi, lalo na kapag nasa pagkain kayo, na-assign, like grocery. So ngayon, kapag nag-sneeze kayo o nag-coughing, tapos kinover nyo ang daliri nyo, ano mangyayari doon? So, pwedeng makontaminate yung mga pagkain na hahawakan nyo. Panyo o tisyo ang gamitin na i-cover sa bibig, sa mouth. Ang kamay, ang daliri, ay universal yan. Pwedeng pang-shake hands sa kaibigan mo, kakilala mo, na pwede mong makasalubong. So ngayon, kapag nagamit mo yon kanina, sa pag-coughing or sneeze, so ano mayayari doon sa ka-shake hands mo? Hygiene ito, kaya respeto sa kapwa. Maliit na act of courtesy ito, pero pwedeng makaiwas sa sakit at discomfort. Kaya advice ko sa inyo, lalong-lalo na pag galing kayo sa public na lugar, huwag niyo talagang kalimutan maghugas ng kamay bago kumain. Lalong-lalo na kapag naghahawak kayo ng pera. Alam niyo ba kung anong pinakamadumi na bagay? Pera at cellphone. Kasi ang pera ay never yan hinugasan.
At ang cellphone, at never din yan hinuhugasan. Pero ako, kapag nahawakan ng iba ang aking cellphone, ay agad ko yan nililinis ng alcohol. Kaya hindi ko pinahawakan ng cellphone ko sa iba. Kasi yung mga tao, yung mga galing sa ganyan, galing sa nga dito, mga kamot-kamot, tapos hahawakan yung cellphone mo. Anong mangyayari sa cellphone mo? Hindi madudumihan. Kaya hindi ako humahawak ng ibang cellphone at hindi ako nagpapahiram ng aking cellphone. Pagdating naman sa pera, madumi ang pera. Kasi kahit sino, humahawak ng pera na yan. Coins, papers. Pagkatapos humawak ng pera, maghugas ng kamay. Kung walang tubig, mag-alcohol. Hindi ka nawawalan o nauubusan ng alcohol. Para automatic, lalong-lalo sa public places, walang tubig. So, meron kang alcohol na magagamit agad. 12. Don't spit in public. Ang pagdura sa kalsada at pampublikong lugar ay hindi lang nakakadiri, kundi nakakabawas ng dignidad. Simple, kung private hygiene, gawin sa private place. Gawin sa private na lugar. Dapat mong i-consider na baka pagdura mo, tapos ang dami mong plema, tapos may kumakain. Yung kinakain, avocado. Yung kinakain, kamote. O, di ba? Nako. Kahit yun sa Bisaya, pagpanghuyab, dapat takpan din ang bibig. Hindi yung nasa public ka, nakabuka yung bibig mo, tapos may kasalubong ka. Hindi yun ethical. Nakakabawas yun ng dignidad. Paano na kung ako yung kasalubong mo? Di mandidiri ako sa'yo. Kasi wala kang disiplina. Binabawasan mo na yung dignidad mo. Kasi alam mo na marumi, nakakadiri, ginagawa mo sa public. 14. Don't smoke in public places. Ang kalayaan mong manigarilyo ay hindi dapat maging kapalit ng kalayaan ng iba na humihinga ng malinis. Ang usok ay hindi ito natatapos sa iyo. Ito ay kumakalat at umaabot sa iba. Huwag na huwag manigarilyo sa madaming tao. Respetuhin ang health ng ibang tao. Huwag mong ipagkait ang kalinisan at health ng ibang tao dahil lang sa kawalan mo ng disiplina. Kaya pumili ng tamang lugar kung saan pwede manigarilyo na hindi ka nakakaabala sa ibang tao. 15. If you make a mess, clean it up. Bahay, sa opisina, o restaurant. Hindi obligasyon ng iba ang kalat na iniwan mo. Ang simpleng pagligpit at paglinis ng kalat mo ay palatandaan at nagpapakita ng maturity. At ito madalas nangyayari sa tahanan. Bata man o matanda, may ganun talaga. Kakain, tapos yung pinagkainan, hindi lilinisin, nagsi-CR, hindi nag-flush, nagkakalat ng mga papel sa sahig, hindi nililinis. Napaka-unfair, di ba? Doon sa sumusunod sa iyo, nalinisin yung kalat mo. Pinagod mo ang ibang tao dahil lang sa kalat mo. Ang kalinisan at pagiging responsable ay dapat nanggagaling sa tahanan para hindi ito madala sa labas. Hindi lang nagsisimula sa tahanan dapat mismo sa sarili mo. Kasi alam mo na makalat, madumi,
So bakit iiwan mo para iba yung maglinis? Bakit? Wala ka bang kamay? May sakit ka ba? Hindi mo ba kayang linisin? Disable ka ba? Kaya mo iniwan? Ba nakakahiya? Nagpapakita na wala kang disiplina. Nagpapakita na marumi kang tao. 16. Leave the last piece of food for someone else. Ito ay gesture ng generosity at humility. Kung gusto mo talaga, itanong mo sa kanya kung kakain pa siya o hindi. O busog na ba siya o hindi. Hindi laging tungkol sa pagkain, kundi konsiderasyon para sa iba. Lalong-lalo na kapag wala sa bahay yung isang kapamilya, yung isang kapatid o sino ba ang nasa labas. Kung kumakain kayo, tirahan nyo sila para sa hindi pa nakakakain. Laging nangyayari sa bawat tahanan na kahit tinago nga dahil hindi ipapakain muna, pero ang ginawa, kinukuha ng walang paalam. Nakakawala ng respeto yung mga ginagawa na hindi nagpapaalam at hindi ginagamit ng maayos. Walang maturity ang mga taong walang konsiderasyon para sa iba. 17. When you finish the last of something, let people know. Huwag mong iwanang empty ang lalagyan ng tubig, gatas, o ink sa opisina. Kapag naubos mo, sabihin ubos na o kaya palitan agad. Ito ang tunay na shared responsibility. At ito pa, madalas rin ito nangyayari sa tahanan. Yung inom ng tubig, tapos yung pitsil, hindi ibinabalik sa ref, hinahayaan lang na empty sa labas. So paano na yung susunod? Walang iinumin na malamig na tubig. Sa bahay talaga, una nagsisimula yung mga konsiderasyon, yung mga unspoken rules ng buhay na hindi natututunan sa libro. Kaya ang edukasyon talaga ay dapat balance. Kung gusto mo matuto, kung ano yung mga nasa libro, sa school, dapat kailangan mo din matutunan ang tunay na lesson ng buhay. 18. If you invite someone, you're the one paying. Kung ikaw ang nagyaya, meaning ikaw ang host, hindi ibig sabihin na palagi kang taya, pero dapat malinaw ang usapan. Ikaw dapat ang gumastos kapag ikaw ang nag-invite. Diba? Nakakahiya naman, ikaw ang nag-invite, tapos ikaw yung manghihingi ng pagkain sa kanya. So, dapat pinapunta mo siya o pupunta kayo doon sa lugar na yon, gastos mo. 19. Don't take credit for someone else's work or ideas. Integridad ang puhunan ng tao. Ang pag-angkin ng hindi sayo ay mabilis na shortcut, pero masisira ka rin sa huli. Ang tunay na leader at mabuting tao, marunong magbigay ng credit. Mga tao na hindi sa kanya, ang bagay na yon, naangkin nila. Dahil gusto nila sila yung pupuriin at gusto nila na mabuti ang pakikitungo sa kanila. Kaya kahit hindi sa kanila, ang bagay na yon o gamit na yon o property na yon, aangkinin nila na hindi naman sa kanila. Dahil gusto nila ng shortcut. Hindi nila alam, at the end, pwede silang karmahin. 20. Say thank you and mean it.
Ang pasasalamat ay maliit na salita, pero malaki ang epekto nito. Hindi ito luma, hindi ito glitch. Ito'y timeless expression ng humility at appreciation. Kung hindi ka man marunong magpasalamat sa mga taong tumulong sa iyo, at least respetuhin mo sila sa pamamagitan ng integrity. May mga tao na tinutulungan na nga, pero inaabuso yung tumutulong. Sana ay pagpapasalamat yung ginawa, pero iba. Minsan, ninanakawan, tinatraidor, ginagamit yung mga property ng walang paalam, kakawala ng tiwala at respeto sa taong tumulong. So doon nagsisimula ang away at hindi pagkakaunawaan. Lalong-lalo na ito sa pamilya. Kasi minsan, yung mga taong tinutulungan, iniisip nila na total kamag-anak ko ito, total kapatid ko ito, total magulang ko ito, hindi sila magagalit. Papatawarin nila ako. O, diba? Kapag ginawa mo yun, wala kang respeto. Ang respeto ay binubuo mula sa sarili at ibinibigay sa karapat-dapat bigyan ng respeto. Huwag sumakit ang loob mo kung ang respeto na gusto mo at hindi sa'yo binigay, huwag kang magalit dahil hindi mo deserve. Lalong-lalo na kung may mga ginawa ka na hindi acceptable. So, all what you can do is accept your mistake at pwede kang magbago. Kasi, at the end of the day, lahat ng mga ginagawa mo, ikaw ang kakarmahin. At minsan, pamilya mo pa ang magsasuffer. Ang pamilya nakakakarma din. Hindi lang ibang tao ang nakakakarma. Mas lalong nakakakarma ang tunay na pamilya at tunay nagmamalasakit kapag niloko mo. Malaking karma. Hindi yung tao ang gumawa ng karma sa'yo, pero ang nakakakita sa'yo, si God ang gumawa ng karma na yon para turuan ka ng lesson. Kasi ang tao na yan ay ginawa ni God para tulungan ka. Ipinadala ni God sa'yo para matulungan ka, maalagaan ka. So anong ginawa mo? Inabuso mo, niloko mo patalikod. So si God ang gagawa ng karma sa'yo. Kasi siya ang nakakakita. Hindi man nakikita nung pamilya mo na niloko mo, pero si God, malawak ang mata. Ang mga simpleng unspoken rules ng mga ito, parang invisible threads na nag-uugnay sa atin bilang tao. Hindi ito batas. Pero kapag nirespeto natin, magiging magaan, mas maayos, mas maganda, at mabuti ang pakikitungo sa iba. Pamilya man, kaibigan, o ibang tao. Tayo, ikaw mismo, ang gagawa ng respeto. Paano ka igalang at mapagkatiwalaan. Ang mga unspoken rules ng life, ang tunay na magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Sana may natutunan kayo sa episode na to. Kung meron man, huwag kalimutan na i-share sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, o sa Facebook post ninyo. I-share nyo na yan para maraming tao ang matuto. Dahil
kapag marami ang natuto, magkakaroon tayo ng kalayaan at peace dito sa mundo. See you sa next episode.